So, what's up mga katsgasting? Alright, sa video ng mga katsgasting ay magbigay lang ako ng konting diskarte or tips mga katsgasting no, para sa ah, turnover sa McDo kasi marami talagang katsgasting natin dyan na hindi nang kapag out on time, lalo na yung mga medyo baguhan pa sa McDo. So, yun ang pag-usapan natin mga katsgasting. So, what's up mga ka-disgusting? Right, right. So, alright mga katsgasting, so bago tayo mag-umpisa mga katsgasting, pwede bang makahingi tayo ng konting support, pwede pa makahingi ng likes, and subscribe natin mga katsgasting, no? Pa-share natin mga katsgasting para may mga katsgasting natin dyan na makapanood dito, makakuha ng konting kaalaman. So yan mga katsgasting, no? Bigyan lang ako konting advice about, pagbigyan lang ng konting diskarte about sa pag-turnover sa McDo. So, napansin ko kasi mga katsgasting, marami talaga hindi pag out on time dahil sa pag-turnover sa McDo. Kasi ang ginagawa nila, nagta-turnover sila pag nandyan na yung ka-turnover nila. So, uh, okay naman yung mga disgusting. Kasi yan din ang ginagawa dati. Okay naman yun, pero bigyan ko ng medyo mas magaan pa na turnover mga disgusting, mas mabilis para makauwi kayo ng on time mga disgusting. Kasi logi kayo pag makauwi kayo ng mga uh, halimbawa, yung uwian nyo 6 p.m., makauwi kayo ng mga 7, logi na kayo ng mga disgusting. So, bigyan ko ng konting diskarte mga tsigasing, no? Pwedeng gawin, pwedeng hindi. Nasa sayo yung mga tsigasing, no? Ang ginawa ko kasi mga tsigasing, no? For example, mga tsigasing ako ay linear, side 1. So, ang ginawa mga tsigasing, halimbawa, yung pasok ko, 12 p.m. to 6 p.m. So, pagdating ng 5:30 mga tsigasing, or 5, titignan ko yung mga product ko, ano ba kulang, yung mga clamshell, yung mga product ko, mga uh, clamshell ng nuggets, clamshell ng uh, chicken, kung ano mang clamshell ng chicken fillet, ay mang klase dyan mga sigasing, no? Ay titignan ko yan, ano bang makulang, kung ilan pa bang idagdag ko na uh, uh, na clamshell, or yung mga product ng mga sigasing, titignan ko yan para kung ilan ba yung idadagdag ko pa yun sa product ko sa mga sigasing. So pagdating ng mga 5:30, 5:40 mga sigasing, doon ako nagtuturn pati-unti mga sigasing. Pag walang order, tatakbo ako doon sa likod para kumuha ng itaturn over ko mga sigasing. Pati-unti mga sigasing para kahit may order, magawa yung order, tapos pagkatapos ng order, tatakbo ka daw doon sa likod kung ano mang kukunin ko mga sigasing para idagdag sa turnover ko. And kung wala naman sigasing, pag may kulang pa sa lulutuin ko, luluto ako ng nuggets or fillet, pag ano mga sigasing stock ba para pag sakto pagdating yung pagdating ng turnover ko, may stock na, mayroon ng may sauce na timpla, may lahat ng hugasan ko ng mga sigasing. So, yan ang ginagawa ko mga sigasing para makauwi ako ng on time mga sigasing. So, uh, lahat ng hugasan at lahat ng ginagamit ko dapat malinis, naka-turnover ng maayos, naka-align ng maayos, yung mga clamshell, ng maayos, nakataob ng maayos, at yung mga product ko, sakto lang sa dami, hindi madami, hindi konti lang. So, dapat sakto lang dun sa standard ng McDo Mats Gasing yung mga turnover niyo. So, yun ang ginagawa ko Mats Gasing para makauwi ako on time. Minsan naman, hindi ako makauwi namin on time dahil late yung turnover ko. So, hindi may iwasan yung Mats Gasing, hindi talaga makauwi ng on time. Yan, nagluluto ako ng mga ano ba mang kulang sa mga product ko para i-stock ng mga sigasing. Pagdating ng turnover ko, mag-check lang siya kung ano bang kulang dun sa turnover ko mga sigasing. So, pag wala na, takbo agad pa uwi para hindi na matusan ng manager. So, ganun din mga sigasing kung saan ka mang station nakalagay. So, ganun din ang gagawin ng mga sigasing. And also din mga sigasing para mas mabilis talaga yung turnover nyo, lalo na pag linear kayo or prepping. So, dapat talaga, unity. Dapat tulungan kayong tatlo. Or may may bicycle man kayo, mas maganda kasi apat kayo dun sa likod mga sigasing sa production. So,
dapat tulungan kayo, hindi kayo talagang parang may sariling mundo, makakawin lang isa, okay na. Hindi kanya-kanya mas dapat unity talaga pag nasa sa isang production kayo. At lalo na pag maraming tao mga sigasin, dapat unit talaga kayo. So mas mabilis mga sigasin pag yung kasama mo sa linear ay talagang pareho kayo ng ng gustong dalawa na makauwi agad. So pwede yung pag-usapan na pwede bang pwede bang ako muna mag-turnover, ikaw muna gagawa ng product ko. So, yun ang ginagawa namin mga sigas tulungan. So, kung papayag siya, mas mabilis yung turnover yung mga sigasing. So, ganun ka din mga sigasing. Kung tapos ka naman turnover, ganun ka din. Ikaw gagawa ng product niya para siya naman mag-turnover sa sarili niya. So, ganun sa prepping. So, kung alam niyo sa prepping, tulungan niyo yung prepping para makapag-turnover siya ng maayos mga sigasing. Although, dapat yung prepping yung nag-turnover sa linear sa lahat ng sa counter, since craving talaga ng over ng mga product ng Vineyard. So, yun mga sigasing. So, tulungan lang mga sigasing. Huwag iasa lahat sa prepping. Dapat tulungan talaga. Kung kaya mong gawin, gawin mo na mga sigasing. Kung hindi kaya, pwede kang mag-call sa prepping na prep, patulog naman ito, ganan, pakuha naman. So, please, lahat may, pag mag-utos kayo sa prepping, lahat may please para maganda yung samahan mga sigasing, walang samahan ng loob. No? So, yung mga gasing, hindi talaga maiwasan. Hindi maiwasan na hindi ka makapag-out on time dahil late yung turnover mo or absent. So, yun, hindi ka makapag-out yung mga gasing, ba ma-extend ka pa nun. So, yun lang mga gasing, maibigay ko na diskarte, no? Tips. Dapat talagang maging ka sa trabaho mo. Matalino ka, matsikati ka. Kasi pag hindi ka matsikati, kawawa ka matsikasi. Kung uwi mo ay 6, 7, 7:30, ganun, logi-logi ka matsikasi. So, dapat matsikati ka and malakas ka matsikasi. Alright. So, yan ang mga tsigasing, no? Sana may natutunan sa video na to. Dapat talaga pag nag-work ka sa McDo, tsaka sa loob mo. Alright. Kasi marami daw mga tsigasing crew. Alright. So, yan ang mga tsigasing. Goodbye.